Jalen Green, kahanga-hanga ang huling 8 laro, pang MVP. May bagong liga, kompetisyon ng NBA at dahil sa sinabi ni Curry sa average team, ito raw ngayon ang gagawin ni Dunleavy. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's trendy shoes with shock-absorbing durable sneakers, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section. Pagkatapos talunin ng OKC Thunder ang Cleveland Cavaliers sa unang laro ng TNT doubleheader ngayong araw, sinubukan ng Houston Rockets na makasabay sa pamamagitan na maipanalo ang laban sa Sacramento Kings sa kanilang home court. Ang Kings ay nanalo sa 7 sa kanilang huling 8 laro, habang ang Rockets ay may 6 na sunod na panalo sa road games at 5 magkakasunod na panalo sa kabuuan. Walang Fred VanVleet sa lineup dahil sa tinukoy na personal reasons, kaya gaya ng inaasahan medyo mabagal ang simula ng opensa. Gayunpaman sa pamamagitan ng mahusay na laro ni Amen Thompson at Jalen Green na nakapuntos ng 10 puntos sa unang quarter at ang karaniwang malakas na depensa nagawa nilang manatiling malapit sa laban, pababa lamang ng 1 puntos matapos ang unang quarter, 26-25. Sa pagsisimula ng ikalawang quarter, kung kailan nasa bench sina Jalen at Alperen Sengun, nahirapan ang Rockets sa opensa. Ang kahinaan na ito ay nagbigay daan sa Kings na makatakbo sa transition at makakuha ng mga open shot. Kapag hindi maganda ang shooting ng Rockets, kailangan nilang manalo sa rebounding battle, ngunit hindi nila nagawa ito sa kalagitnaan ng ikalawang quarter. Sa huli natalo ang Rockets with the score of 132-127. Sa ngayon, naging kahanga-hanga ang mga huling laro ni Jalen Green at halos lahat ng ito ay naghatid sa panalo. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa inilalaro ngayon ni Jalen Green? Sa sumunod na balita naman, maaaring magkaroon ng pandaigdigang kompetisyon ng NBA kung matutuloy ang plano ng isang grupo ng mga mamumuhunan na pinapayuhan ni Maverick Carter, ang business manager ni LeBron James. Ayon sa ulat ng Bloomberg, kabilang sa mga mamumuhunan na naglalayong makalikom ng $5 billion para bumuo ng isang international na basketball league ay sina Jeff Prentice, co-founder ng Skype, ang investment group na SC Holdings, at former Facebook executive na si Grady Burnett. Pinangungunahan ng grupo ng UBS Group AG at Evercore Inc. at maaaring isama rin ang mga private equity at sovereign wealth funds bilang mamumuhunan. Ang liga ay bubuuin ng 6 na men's teams at 6 na women's teams na maglalaro sa 8 lungsod sa buong mundo. Ang bawat team ay magtatagal ng 2 linggo sa bawat lungsod, kabilang ang Singapore na nabanggit bilang isa sa mga lokasyon. Ang sistema ng pag-ikot ng mga lungsod ay magiging katulad ng schedule na ginagamit sa mga karera ng Formula 1. Ayon sa ulat ng Front Office Sports, walang layuning makipagkumpetensya sa NBA ang liga, ngunit hangad nitong maging katulad ng F1 para sa basketball. Ang mas maikling season nito ay iimpluwensyahan ng mga format tulad ng F1, Golf's DP World Tour, at mga proyekto gaya ng Unrivaled, isang 3-on-3 women's basketball league na ilulunsad ngayong Sabado. Wala pang tiyak na petsa para sa opisyal na anunsyo ng liga. Sa kabila ng pagkakaibigan at ugnayang negosyo ni Carter kay LeBron James, iniulat ng maraming outlet na walang kaugnayan ang superstar ng Los Angeles Lakers sa bagong liga. Ang initiative na ito na maglulunsad ng internasyonal na liga ay kasunod ng pagbabalik ng NBA sa China sa darating na Oktubre para sa 2 preseason games sa Macau. Ito ang unang pagkakataon mula noong 5 taong kontrobersya na dulot ng mga social media posts ni Daryl Morey, former general manager ng Houston Rockets, tungkol sa mga protesta sa Hong Kong laban sa pamahalaang Chino. Habang tumagal ang hindi pagkakaunawaan sa China, patuloy na pinalawak ng NBA ang pandaigdigang presensya nito sa pamamagitan ng preseason games sa Abu Dhabi at mga regular season matchups sa Paris na gaganapin ngayong Enero 23 at 25. Ayon sa Bloomberg, pinag-iisipan ng NBA na maglalagay ng opisina sa Middle East. Samantala, nakapagdaos na ang MLB ng mga laro sa Japan habang patuloy namang lumalawak ang presensya ng NFL sa Europa. Ano sa tingin niyo mga kaibigan sa bagong liga na ito? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nahaharap sa desisyon kung susubukan nilang ibigay ang lahat upang sulitin ang huling yugto ng karera ni Stephen Curry o hindi. Ang mga chismis noong huling bahagi ng Disyembre na nag-uugnay kay LeBron James sa Golden State Warriors ay tila malayo na sa kasalukuyan,
Kasalukuyang nakikipaglaban ng Golden State upang makapasok sa play-in tournament, nasa ika-10 pwesto sa Western Conference na may record na 20-20. Nanawagan ng star player na si Stephen Curry sa kanyang koponan na huwag gumawa ng crazy trade at sinabing dapat silang maging responsable para sa kinabukasan ng team. Ang mga komento ng Warriors ay kamangha-mangha. Inamin ng NBA insider na si Brian Windhorst na nagulat siya sa mga komento ni Stephen Curry at binanggit na bihira ang isang manlalaro na maging ganon gumawa ng sakripisyo para sa team at huwag pilitin ang tagumpay sa kasalukuyan. Tinukoy din niya ang malaking gastos ng Sixers para kay Paul George bilang patunay na tama ang pagiging maingat ng Warriors. Sinundan ito ng analyst ng ESPN na si Bobby Marks na naniniwala na malamang ay nakahinga ng maluwag si Warriors GM Mike Dunleavy Jr. dahil sa sinabi ni Curry. Sinabi ni Marks, "Sa tingin ko ang sinabi ni Steph Curry pagkatapos ng laro laban sa Toronto ay isa sa mga pinakakamangha-manghang bagay na narinig ko mula sa isang NBA player. At kung ako si Mike Dunleavy Jr., iisipin ko, salamat sa Diyos sinabi niya iyon." Parang sinasabi niya, hindi tayo gagawa ng mabilisang solusyon. Dapat tayong maging matalino minsan at iwasan ang mabilisang desisyon. Pinuna ni Marks ang limitadong option ng Warriors ngayong season. Maliban sa pagbibigay ng kanilang mga pinakamahahalagang asset bukod kay Curry, maliit ang tsansa nilang makagawa ng malaking hakbang. Ipinaliwanag niya, ang sitwasyon ng Golden State ay parang isang manlalaro na nasa baraha. Habang tumatagal, nauubos ang chips sa mesa at sa kalaunan sasabihin mong, alam mo, kailangan ko nang tumigil at maglakad palayo. Wala akong nakikitang malaking hakbang para sa kanila ngayon at sa tingin ko, maaaring mabigo ang fanbase ng Golden State. Idinagdag din niya na ang posibleng hakbang ng Warriors ay ang paglipat kay Gary Payton o Kevon Looney upang makabawas sa luxury tax. Bagamat makakatulong ito sa pananalapi, malabong magdala ito ng malaking pagbabago. Sinabi niya na mas praktikal ito kaysa isakripisyo sina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at mga draft picks para kay Zach LaVine. Sinabi niya na mas praktikal ito kaysa isakripisyo sina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at mga draft picks para kay Zach LaVine. Karaniwan nangyayari ito, maraming team ang natatalo, nagiging dismayado ang mga manlalaro at gusto nilang matrade. Ang mga manlalarong nabigo sa unang round o hindi nakapasok sa play-in ay maaaring maging available. Walang nakakaalam, pwedeng maging available si Zion. Sabi ni Marks, si Zion Williamson, isang former NBA first round draft pick, ay hindi pa naabot ang kanyang potensyal sa New Orleans Pelicans. Sa Golden State, maaari siyang magkaroon ng bagong simula. Hindi niya kailangang maging mukha ng prangkisa, ngunit maaring maging suporta kay Curry at makinabang mula sa leadership ng mga veterano ng team. Ngayon, ang cornerstone ng Golden State franchise na si Stephen Curry ay muling nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa hinaharap ng koponan sa isang post-game press conference at mariing itinanggi ang ideya na kontento siya sa kasalukuyang estado ng Warriors. Sino mang nag-iisip na okay lang sa akin na maging bahagi ng isang pangkaraniwang basketball team ay baliw? Pahayag ni Curry sa mga reporter. Ano man ang sinabi ko, nananatili pa rin ako sa paninindigan kong iyon, pero hindi ibig sabihin na hindi ka nasa isang sitwasyon kung saan sinusubukan mong mag-improve at gumawa ng tamang hakbang para maabot iyon. Alam iyon ni General Manager Mike Dunleavy. Napag-usapan na namin ito. Iyan ang inaasahan mula sa akin bilang isa sa mga nangunguna sa team patungo sa direksyong gusto naming marating. Sino mang nag-iisip na okay lang sa akin na maging bahagi ng isang pangkaraniwang basketball team ay baliw. Bagay na mariing itinanggi ni Steph ang ideya na siya'y kontento sa kasalukuyang estado ng Warriors. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Ano kaya ang dapat gawin ni Mike Dunleavy? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.